Sa kulungan, magpapasko ang kontratistang si Sara Diskaya na nasa Lapu-Lapu City Jail sa Cebu dahil sa mga kasong graft at malversation para sa Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Samantala, hindi pinayagan na makalabas ang Senado ang asawa niya si Curly Diskaya, pati ang mga dating DPWH engineer ng Bulacan na humiling na pansamantala silang makalabas para sa Pasko. May unang balita si Bam Alegre. Ito ang 15 milyong pisong ibinalik ng kontratistang si Sally Santos bilang bahagi ng proseso ng restitution o pagbabalik ng pera sa gobyerno. Si Santos ang may-ari ng SYMS Construction Trading, nadawit sa mga ghost at substandard na flood control project sa Bulacan. Nadawit din ang kumpanya sa hiraman ng lisensya ng mga kontratista ng gobyerno para umano sa mga proyekto ng DPWH. Ayon sa DOJ, sa kabuuan, 20 milyong piso na naibalik ni Santos, kabilang ang 5 milyong pisong naibalik niya noong December 4. Ang kabuuang halaga ibabatay raw sa royalty fees na nakuha umano ni Santos sa hiraman ng lisensya. Nabigyan na raw ng provisional admission sa WPP si Santos, gaya ni na dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara at dating DPWH NCR Director Gerard Opulencia na nauna na rin magsaoli ng pera sa DOJ. Nananatiling nakakulong si Alcantara sa Senado matapos siyang makontempt noong mga pagdinig. Kasama niya roon ang mga dati ring DPWH engineer na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza, gayon din ang contractor na si Curly Diskaya. Ayon kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson, humiling ang 4 na pansamantalang makalabas ng Senado para sa Pasko. Pero inaprubahan daw ni Senate President Tito Soto ang rekomendasyon ni Lacson na huwag silang pagbigyan. Ilang beses kasing nagbabala na Ombudsman Jesus Crispin Remulla at Pangulong Bongbong Marcos na maglalabas ng warrant laban sa kanila bago magpasko. Kaya may security risk daw na tumakas sila. Papayagan lang daw silang dumalo sa misa sa Senado at mabisita ng kani-kanilang mga pamilya. Ang asawa naman ni Curly Diskaya na si Sara nakakulong sa Lapu-Lapu City Jail dahil sa mga kasong graft at malversation para sa Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Nananatili namang at large si dating Congressman Saldico na may warrant pa rin sa graft at malversation dahil sa anomalya sa proyekto sa Oriental Mindoro. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, may ginagawang 5 palapag na basement sa bahay ni Ko sa Forbes Park. Base raw yan sa impormasyon mula sa Homeowners Association at Construction Plan. We always assume that it is for parking, but it is to our knowledge that it was going to be used for storage of money. Because fire goes upwards. So they put the money below in the lowest point of the house so that it won't be harmed if there is a fire. Pinabulaanan na yan ng abogado ni Ko. Espekulasyon lang daw ang sinasabi ni Remulla na sa basement iimbakin ang pera para di madamay kapag nagkasunog. Ilabas daw dapat ni Remulla ang pinagmulan ng impormasyon na wala raw sa building o construction plan. Pangsasakyan lang daw ang disenyo ng basement. Ito ang unang balita, Bam Alegre para sa GMA Integrated News.